Hello, magandang araw sa inyong lahat. Sa video na to, tuloy ko lang itong pag-explore sa mga commands ng AutoCAD. So, nung nakaraan, tinapos natin yung blocks. So, ngayon, nandito tayo sa properties. So, ipapakita ko ngayon ang gamit ng properties at saka groups. So, simulan natin dito sa matched properties. So, itong icon na to, matched properties, ay, ayan, sabi niya, applies the properties of the selected object to other objects. So, kiklik nyo to, match properties, let's say wall. Ito yung layer ng wall. So, kung anong properties niyan, ma-apply sa wall. Select natin to. So, yung color niya, naging red. Ang layer niya, one wall. So, yun ang layer niya. Na-match yung kung anong properties nung text na to. Ito naman, isa pa, match properties. So, pwede nyong i-click ito. Tapos, i-click yung gustong makatulad ng properties na ito. Sa nakaraan nung dinidiscuss ko itong sa layers, meron ditong match layer. Itong match layer at saka match properties ay magkaiba. Kapag ka match layer, ang namamatch lang niya ay layer. Let's say click, then click, enter. Hindi nag-function. Match layer, select object, baligtad pala, select object, then enter, then mahaba ang proseso. So ito, bali nag-iba yung layer niya, pero parang match properties din ang nangyari. Kaya lang, halimbawa, meron tayong line. Sandali. Halimbawa, meron tayong line. Isa pang line. Tapos ang ito ay gawin natin hidden. Tapos kulay, palitan natin ng kulay, green. So, gamitan natin ng match. Sandali. So, pareho siyang wall. Gawin natin window. Gawin natin layer to ay layer nito ay window. Oops, not window. Let's say furniture. Dito tayo. Tapos, ito ang ating papalitan na layer. Dali So, kung may dalawang line na kanyan, tapos gagamitin natin ang match layer. Let's say this. Oops. Match layer, select object na ima-match, then enter, then match. So, nakita nyo dito. Ngayon, pareho siya ng layer.
pag i-check natin dito sa properties, parehas siya ng layer, pero magkaiba siya ng kulay. Pag ginamit naman natin yung match properties, una din natin i-select yung gustong gayahin, tapos i-match dito. Lahat ng kung anong properties nito, ma-match nito. See? Wall ang layer niya at naging hidden ang line type niya. Samantalang kung match layer lang, click, enter, click. Ang namamatch lang niya ay layer. See, hindi nagbago yung kulay niya, pero layer lang yung nabago. Yun. So, magkaiba ang match layer at match properties. Okay, tuloy tayo dito. Mas magandang gamitin yung match properties kasi kung anong lahat ng properties ng object na gusto nyong gayahin, nadadala. Tulad ng mga line type, pwedeng hidden, kung ano man yung line type, nasasama siya. Lahat ng properties, hindi lang layer. Okay, so yun ang match properties. So, sample it, match properties. Door. Click natin yan, na-match na siya. Naging door na siya. See? Door. So, match properties ulit. Match properties. Click. Stair. So, kung gusto natin gawin kaya ng kulay ang stair. Yan. So, ang layer niya ay stair. And line type by layer. Isa pa. Match properties. Click. Then, click. So, yun. Naging furniture yung layer niya. Click. So, yun ang function ng match properties. Ito namang dito, yung mga setting na ito, lalo kung beginner man kayo o matagal na, o kung expert na kayo matagal ng gumagamit ng AutoCAD, mas maganda ito laging by layer. Lalo na sa mga beginner, kailangang by layer lagi ito. Itong color, line weight, and line type. Dapat laging by layer yan. Lalo na kung gumagamit kayo ng mga XREF, tapos magpapalit-palit kayo ng kulay. Very important yung lines nyo ay by layer. I-explain natin further sa pagdating natin sa mga block and XREF. So, yung mga beginner, tandaan, laging by layer dapat yan. So, punta naman tayo dito sa groups. So, ang group naman, similar din sa block yan. Pero may kaunting diferensya. So, ito gawin natin group. Ngayon, hindi siya naka-group. So, gagawa tayo ng group. I-click ito. Then, select object. Then, enter. Naka-group na siya. Ito naman, gawin natin block. So, create block. Select object. Pick point anywhere. Okay. Name as block. Pangalan din natin dito ay block. Okay.
So, naka-group na siya. Sabihin natin layer na 0. Ito naman, naka-group siya. So, ang group pala, hindi mo na kailangan pangalanan. Group 455, pero pwede mo siyang i-rename. Edit group. Rename. Group. Enter. So, ang pangalan nito ay hindi pala nakikita yung pangalan. So, ganun pala yun. Hindi nakikita ang pangalan. Hindi ko rin alam. Hindi kasi ako gumagamit nitong group sa aming trabaho. Laging block. So, naka-group tayo at naka-block. Ito nung copy natin pareho para makita natin ang pagkakaiba. Copy. Dito, copy. So, ngayon, copy ko lang ito dito. Erase ko na to. Okay. So, itong group ating i-edit. So, i-click nyo yan. Tapos, meron ditong icon. Group edit. Tapos, milalabas na ganyan. Add object, remove object, rename. So, pwede mong bawasin ang ibang object. Babawas siya. Edit group. Oops. Sandali. ulit. Edit group. Remove object. Enter. So, nangyari, hindi na siya kasama sa group. Pero itong isang group na ito, yung original na group, hindi siya nagbago. So, yun ang isang pagkakaiba. Yan ang isang kaibahan kapag block. Kapag block naman at inedit ito, so click, right click, edit block and place. Okay. Kapag ito ay binawas natin sa block, see, remove from working set. Then, save changes. Okay. So, dahil binawas natin dito, yung original na block na ginawa natin, nawala din siya, yung furniture nawala din, nabawas din. Samantalang pag group, yung copy ng group ay binawasan mo, yung original hindi siya nababawasan. So, yun ang pagkakaiba sa group at saka sa block. So, burahin natin to. Oops. Tanggalin ko to. So, ayan. Malaking pagkakaiba na yan. Let's copy pa tayo. Copy.
natin to dito, copy naman natin dito sa kabila. So again, ating i-edit tong group na to, edit group, group edit, then add objects, i-add natin to, enter. So ayan, yung group na yan, ito nyo, nadagdag na yung mga yon. Pero itong dalawang nakaraang original at saka yung binawasan, hindi nadagdag ang yung words na yung 3, 4, 5 na yon. So gawin naman natin block ito, i-edit natin yung block na ito. So right click, edit block and place. Okay. So habang ini-edit nyo to, nawawala yung original at saka yung second copy. So add to working set. I-add natin to, enter, then save changes, save. So lahat ng copy ng block na yan nag-update. Yan, nag-update siya. Unlike dito sa group, hindi nag-update yung una. So yun ang kaibahan ng group at block. Yun, sana may natutunan tayo dito. Kahit ako ay natutunan ko na ganun palang group, dahil hindi ako gumagamit ng group. So hanggang dito na lang, at sana meron din kayong kahit konting natutunan. At hanggang sa susunod na video, ipatuloy natin i-explore ang mga commands ng AutoCAD. So salamat at hanggang sa susunod na video.